Magandang gabi po mga kapatid. Diyan po sa Majuro Christian Church. Ngayon po ay ating pulong panalangin at purihin natin ang Panginoon sa napakagandang panahon. Ito po sa Hawaii ngayon. Ipakita ko po sa inyo ng konti. No? Meron pang konting baghari. Yan po, nakita po ninyo at talagang nakaka-relax po, no? Sa mapagmasdan ang magandang mga nilikha ng Panginoon, lalo na yung mga matataas na bundok dyan, at purihin natin ang Panginoon. At kamusta po kayo mga kapatid? At nawa ang lahat po ay datna ng biyaya ng Diyos na meron pong kalusugan ng lahat at maayos pong kalagayan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin muna at magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabing ito na ibinigay mo sa amin muli. Nagsasama-sama po kami magkakapatid sa Panginoon at patuloy na lalapit sa inyo, dudulog, mananalangin na may pagpapasalamat at pagpupuri at yun po sa mga bagay na aming pong ihilingin sa inyo sa aming mga panalangin. Salamat din po sa pagkakataon na ito na kami po ay binigyan mo, Panginoon, ng lakas at buhay sa maghapong ito ng pagtatrabaho sa lahat ng aming ginawa. Kayo pong nag-ingat sa amin. Nawa po sa aming pag-aaral ang mga salita mo, kayo po ang patuloy na magbibigay sa amin ng karunungan sa tulong po ng Santong Espiritong nananahan sa aming mga puso. Ituro niya po sa amin, Panginoon, ang mga katotohanan na dapat po namin ipamuhay sa aming buhay sa araw-araw. Pangunahan niyo po kami at bigyan ng karunungan at patuloy na ikaw ay aming makilala at makita namin ang inyong kadakilaan, ang inyong kaluwalhatian, ang inyong patuloy na pag-iingat po sa bawat isa. Salamat po sa time na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Para po sa ating series na ginagawa po sa ating pulong panalangin, ang may kinalaman po sa pagsamba. At actually ito po ay part 10 na, no? Ang nakikita natin ang mga paglalarawan sa mas malalalim pong ibig sabihin po ng pagsamba na mula sa salita ng Panginoon. At last Friday po ay patuloy pa rin natin tinitingnan ang ilang mga katotohanan hinggil sa buhay po ni Abraham at ni Isaac, no? Yung kung natatandaan po ninyo sa Genesis, no? Mula nung tawagin ng Panginoon sa chapter 12, then tayo po ay humantong sa Genesis 22, no? Kung natatandaan po ninyo yon, sa Genesis 22 sa verse I think verse 22, verse 5, and then sa verse 6, 7. Ito yung po yung pagsamba ng pagtitiwala po ni Abraham. And then itutuloy po natin yung Genesis 22, 8 to 10. No? Tingnan po natin yung Genesis 22 sa talata pong 8 hanggang 10. Last Friday nakita natin, no, ang pagsamba ng pagtitiwala at ito po ay ating ipagpapatuloy. Ang sabi sa verse 8 to 10, nung last Friday tinignan natin yung verse 6 and 7, no? Nagsimula tayo sa 5, then 6, 7, and then up to 10. Siguro basahin natin yung verse 5 hanggang verse 10. Ito po ang sabi po ng Biblia, Genesis 22. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakit sa bundok. Sasamba kami sa dako roon
at babalikan namin kayo, kasi nandun na po sila sa dako ng bundok ng Moriah upang maghandog po sa Panginoon. And then verse 6, ipinasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Actually, ito yung mga gamit para sa pagsamba sa Panginoon. Dalaman niya ang apoy patalim at magkasama silang lumakad. Verse 7, tinawag ni Isaac ng pansin ng ama. Sabi niya, "Ama." Sumagot naman si Abraham, "Ano yun, anak?" Tugon ni Abraham, "Meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" Ito ang tanong ni Isaac. And then pasok na po tayo sa verse 8 hanggang 10. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong, and then inihiga si Isaac patapos gapusin. And verse 10, nang sasaksakin na niya ang bata. Doon po naputol. So nakita natin dito ang pangyayari po, no? At mapapansin po natin talagang itong pagkakataon na ito ay napakarami mga itinuturo po sa ating mga kapananan. Isa po sa marahil ang lumalagay sa isipan natin sa time na kung paano itinanong ni Isaac ang kanyang ama, nasaan na po yung ihahandog natin, na yan ang sabi niya. And then sumagot si Abraham, bahala ang Panginoon, siya ang maglalaan ng hayop na o kordero na ating ihahandog. So nagtuloy-tuloy sila, and then sa point na nakikita na nila, no, yung dako na itinuro ng Panginoon. So doon sila huminto, and then itinayo ni Abraham ang altar. So inayos ang altar na ito, and then inilagay ang mga, siyempre, panggatong, dahil susunog sila ng handog. At ang nakapagtataka rito ay ginapos o tinali na ni Abraham yung kanyang anak. Actually, ang tanong nga ng kanyang anak, nandito na po lahat yung ating gamit, asan po yung hayop na ihahandog? And then nung tinatalian na siya, nagawa na siya italian at nailagay sa ibabaw ng altar itong si Isaac. Naglalaro sa isipan natin, sa katunayan itong si amang Abraham ay matanda na, di ba? At itong si Isaac na bata, marahil kung magpupumiglas ang batang ito, dahil automatic naman at naiintindihan ni Isaac, ako ang itinatali. At alam nila na ang kordero itinatali, and then ilalagay sa ibabaw ng altar, at pagkatapos ito isasaksakin para yung dugo ay dumanak, at saka nila susunugin ito. So automatic alam ni Isaac kung ano yung ginagawa ng kanyang ama sa kanyang sarili. And then ang nakapagtataka rito ay itong si Isaac ay hindi nagpumiglas, no? Basta nagpakumbaba na lang siya o tumahimik na hinayaan ng kanyang ama na gawin kung ano ang nasa isip at nakikita niyang ginagawa ng kanyang ama. At nandoon ang kanyang buong pusong pagsunod, pagpapasakop sa kanyang ama kung ano man ang ginagawa ng kanyang ama, at naniniwala siya na nasa wastong isip ang kanyang ama, at naiintindihan din ni Isaac kung ano yung mga susunod na mangyayari at kung ano ang gagawin sa kanya ng kanyang ama. Ano kaya ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang matahimik na pagsunod na ginawa ni Isaac sa kanyang ama? Wala po tayong ibang nakikitang dahilan dito, bagamat hindi natin nakikita, pero isang napakagandang pagpapakita ito ng pagpapasakop na may pagsunod na ginawa po ni Isaac sa kanyang ama, no? Kung ano man ang gustong gawin ng kanyang ama sa kanyang sarili na si Isaac, ay sinusunod niya, no? Pinaubaya niya sa kanyang ama. At
marahil nakita ni Isaac ang pagsunod na ito sa kanilang Panginoon, no? Na ang lahat ay ibibigay ni Abraham alang-alang sa pagsunod niya sa kanyang Panginoon. At marahil ito ang nakita po ni Isaac sa buhay ng kanyang ama, no? Yung taus-pusong pagsunod anuman ang inutos ng kanyang Panginoon. So ano si Abraham para matuto ring sumunod sa kanyang ama kung ano man ang nais nitong gawin para sa kanya, no? Nakita ni Isaac ang napakagandang halimbawa ng pagsunod ng kanyang ama sa Panginoon, kung kaya naman natuto rin itong si Isaac na sundin ang kanyang amang si Abraham na ipasako, no? Magwalang salita sa mga bagay na ginagawa ng kanyang ama kay Isaac, sapagkat gusto rin niya sundin ang halimbawa ng pagsunod ng kanyang ama sa Panginoon, at gagawin din niya ang taus-pusong pagsunod sa ginagawa ng kanyang ama para sa kanya. Napakagandang halimbawa. Kaya nga may kasabihan tayo, di ba? Like father, like son. Karaniwan na nakikita ng mga anak sa kanyang ama, ito ang mabigat na kadahilanan na siya rin gagawin at susundin ng kanilang mga anak. Napakagandang halimbawa. Sana ganoon din po tayo, no? Na nakikita rin ng ating mga anak o magiging mga anak ang napakagandang halimbawa ng pagsunod natin sa Panginoon, at maniwala tayo na sa makikita ng ating mga anak ang napakagandang pagsunod natin sa Diyos, sila rin susundin nila tayo na may pagpapasakop at tapat na pagsunod para sa atin, sapagkat sa halimbawang pagsunod na nakita sa atin para sa ating Panginoon. So ganun pa man na nakita natin ay sa sagot dito, no, ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Nasaan po ba yung kordero na ating ihahandog? So ang sagot dito ni Abraham, ang Panginoon ang magbibigay, at matatagpuan ang pinakamalalim na puso rito ng pagsamba, yung pagtitiwala na hindi sa atin manggagaling ang kabayaran, kundi sa Diyos mismo. Ang pagsamba ay hindi lamang pag-aalay ng sariling lakas o bagay, kundi pag-asa na ang Panginoon ang maglalaan ng kordero. Ngunit ang pagtitiwala ay hindi hiwalay po sa pagsuko, no? Ipinatong ni Abraham ang lahat, maging ang anak ng kanyang minamahal sa altar. Tingnan, no? Ang pananampalataya natin, talagang minsan humihiling ito ng mga bagay na kung paano ay hindi lamang sa ganitong klaseng pagsunod, kundi makikita natin na talagang yung pagbibigay ng lahat natin para sa Diyos, no? Ang pag-aalay ng lahat ng mga bagay para sa ating Panginoon. At nakita natin ang napakataas na pagtitiwala na ginawa rito ni Abraham, na hindi hiwalay po sa ating pagsuko, no? Nung tayo sumampalataya sa Panginoon ay talagang kasama po doon yung buong pusong pagsuko ng ating mga sarili sa Diyos. Wala pong magtitiwala sa Diyos na meron po siyang ililigid ng mga bagay para sa Diyos, kundi kasama po sa ating pagtitiwala na talagang sinusuko natin ang ating sarili na buong buo sa ating Panginoon. Kaya nga inilagay, ipinatong ni Abraham ang lahat, maging ang kanyang anak na kanyang minamahal, doon sa ibabaw ng altar. Ang salitang altar dito ay galing sa ugat po, na ibig sabihin ay magpatay bilang handog, no? So ang altar ay hindi lamang palamuti, kundi lugar po ito ng pagsuko at kamatayan. Napakaganda na matuto tayo na ilagay natin ang ating mga sarili sa ibabaw ng altar ng Diyos, no? Yung ating sarili, buong pusong pagsuko. Kaya dito natin nakita ang pagsuko at kamatayan na mangyayari. At ang bawat pagsamba, kung tunay, ay may dala ring pagtali sa ating mga sarili, gaya ni Isaac, no? At ang pag-uunat ng kamay niya na ginawa ni Abraham ay
ay talagang totally ibinigay niya ang lahat para sa Panginoon. At dito natin makikita ang katotohanan na ang pagsamba ay hindi hiwalay po sa mga sakit ng pagsubok. Kasama sa ating mga pagsubok minsan talaga may mga sakit. Yung po bang may mga bagay na talagang titiisin tayo masakit para sa atin. Sino po ba yung hingi ng Diyos ang kaisa-isang anak ni Abraham na alam niya magiging tagapagmana niya at kasunod sa kanyang mga lahi, ay hihingi ng Diyos para patayin at ihandog para sa Diyos. So ganun po talaga ang mga pagsuko natin sa Panginoon. May mga bagay na talagang mabigat para sa atin, masakit para sa atin, pero hindi po hiwalay yun sa mga pagsuko natin sa Diyos, no? Pero yung mga sakit na yun, ang Panginoon din na magbibigay po ng kaginhawahan at mga bagay na para tumbasan ng higit ang mga bagay na mga pasakit na naranasan po natin sa buhay, yung pagsusukong ginawa natin. Ngunit ito rin ay bukas para sa himala ng Diyos, no? Imposible man nakaranas man tayo ng mga sakit sa buhay, mga sakripisyo, pero umaasa tayo sa kalagitnaan ng mga bagay na yun na mayroong gagawing himala ang Diyos na ibibigay niya para sa atin. Kaya ang parehong altar kung saan inihiga si ni Abraham si Isaac, ay ang altar din na magpapakita ng kapalit na handog mula kay Yahweh. So ang ganda, no? Yung altar na kung paano doon natin tinali, isinuko, hinandog natin ang ating mga sarili na para sa Diyos. Yung din mismong altar na pinaglagyan natin na yun, ay aasa tayo na ang Diyos ang maglalaan ng mga bagay na kailangan natin doon, no? Kaya iisa yon. Kaya Panginoon, siyang naglalaan ng lahat ng mga bagay, ikaw ang nagbibigay, ikaw ang naghahanda. Salamat sapagkat hindi niya hinayaan na tayo ay magdala ng kabayaran, kundi siya mismo ang naglaan nito para sa atin. Nawa sa bawat altar ng ating buhay ay makita ang pusong handang sumuko at ang pagtitiwala na siya rin ang magbibigay ng handog para sa atin. No, kaya napakaganda ng mga pagpapakita at paglalarawan at mas malalalim na ibig sabihin ng pagsamba sa buhay po ni Abraham, ang pag-aalay niya ng kanyang anak na si Isaac. So sana po mga kapatid, isang magandang tanong din po sa atin ngayon ay meron ba mga bagay na talagang dapat nating isuko sa Panginoon? Hindi pa ba buong buo na isinusuko natin sa Panginoon bilang pagsunod natin sa Kanya? Alam kong minsan parang tayo'y masasaktan habang ito ay inilalagay natin sa ibabaw ng altar ng Diyos. Naguguluhan ang isip natin. Pero tandaan natin, doon sa ibabaw mismo ng altar ng pagsusuko ng ating mga sarili at pagbibigay ng ating sarili para sa Diyos, naniniwala tayo, doon gagawa ang Diyos ng isang himala na hindi natin sukat akalain, no? At inaasahan natin na mayroong gagawin ng Diyos na himala para sa atin, na masihigitan pa niya ang mga bagay na ito at magbubukas sa ating buhay ng isang pagpapalang napakadakila para sa mga sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya nawa po mga kapatid ay talagang napakasarap na matuto tayo at turuan tayo ng Diyos ng lubos na pagsunod sa Kanya, at kasama rito ay ang pagsusuko natin habang tayo sumasamba sa Kanya. Marahil may mga pagkakataon na sinabi natin sumuko na tayo sa Panginoon, pero may mga naiiwan pa rin, no? May naiiwan pa rin, pero naniniwala ako na ang Diyos ay patuloy niyang ipapakita na kailangan nating isuko ang lahat para sa Kanya, sapagkat hindi natin makikita at mararanasan kung anong himala na mangyayari, no? Sa gagawin niya para sa ating buhay.
Isang napakalaking pribilehyo, mga kapatid, na maranasan natin yung pagsamba na talagang nakikita natin na napakatamis, napakalalim, napakaraming ibig sabihin para sa atin sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Isang pribilehyo na tayo po ay makalapit sa Kanya, sambahin natin ang Panginoon, paglingkuran Siya, at buong pusong sundin natin ang ating Panginoon. Wala pong maitutumbas na bagay na saya, galak, no? Sa kalagitnaan ng pagsambang ginagawa natin para sa Diyos. Kaya nawa po ay habang tayo ay sumusunod sa ating Panginoon Kristo, ay mas lalo pang nagiging malalim, matamis, makabuluhan at napakahalaga ang pagsambang ginagawa natin para sa Kanya, hanggang sa maibigay natin ang ating sarili ng buong buo sa Diyos, no? Tandaan natin, ang Diyos ang naglalaan, no, ng lahat ng mga bagay sa ating buhay. Kung yun nga pong paglalaan ng handog para sa ating kasalanan ay ginawa niya, ano pa kaya ang ilang mga bagay, no, na maipapakita at maibibigay ng Diyos sa kabila ng pagbibigay ng ating mga sarili ng buong buo para sa Kanya. Ito isa pong pribilehyo para sa atin. Kaya mga kapatid, nawa sa ika-10 bahagi, no, ng ating pag-aaral tungkol po sa serye ng ating pagsamba, ay nawa po ay unti-unti po mas lalong lumalalim, nagiging malawak, at makabuluhan po yung pagsamba ginagawa natin sa Panginoon, hanggang sa talagang mapokus ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon, na Siya ang may taas, Siya ang maging sentro, Siya ang ibig sabihin ng pagsambang nararanasan natin sa ating buhay para sa atin, habang ang ating mga sarili ay hindi na natin makita, no, sa harapan ng Diyos, kundi ang kabanalan at kaluwalhatian ng ating Panginoon habang tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pananatili upang sundan po ang sharing ito. At hindi po natin alam kung hanggang kailan matatapos ito, dahil alam po natin ang pagsamba ay isang bagay na napakalawak, malalim, at nawa ay matutunan po natin ang tunay na pagsamba sa ating tunay na Diyos, sapagkat Siya po'y karapat-dapat na tumanggap ng ating mga pagsamba ng mga tunay na mananamba, dahil sa Kanyang ginawa po sa ating sakripisyo at pagbibigay ng Kanyang sarili para sa atin. Ganun din po tayo. Habang sumasamba tayo sa Panginoon, ay maibigay natin ang ating sarili ng buong buo para sa Diyos. Kaya salamat sa mga buhay na nakikita natin, sa buhay ni Abraham at sa ilang mga tao pa na makikita natin, na kung paano ipinakita ang mga paglalarawan sa malalim na ibig sabihin po ng pagsamba. Nawa po ay patuloy po ninyong subaybayan ang pag-aaral pong ito sa serye po ng pagsamba. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon, patuloy pong pagpalain at gabayan po mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ingatan ang mga pamilya, ang mga trabaho, ingatan po Panginoon ang kanilang mga buhay sa paglago para po sa pagsamba sa aming Panginoon sa Kristo. Salamat po sa inyong kabutihan, salamat sa inyong katapatan, na patuloy na maranasan namin ang inyong habag at biyaya sa aming mga buhay. Ingatan niyo po kami, gabayan sa aming pamumuhay sa araw-araw. Maraming salamat po o aming Panginoon sa Kristo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po kayo at patuloy po nagpagpalain po tayo ng ating Panginoon, at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Biyernes, at loobin po ng Panginoon ay sa Linggo para naman po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol po sa salita ng Diyos. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.